Kumusta mga boss? Welcome sa aking channel. Hindi ko na pinakita kung paano baklasin kasi trabaho. Ito, yung gasket, yan yung gasket sa ilalim ng block. Pagitan ng crankcase tsaka yung block. Ito yung model. I-stop nyo na lang para makita nyo yung yung model niya. Sa Yamaha talaga binili yan para genuine talaga. Yan natin ang gasket. Yung gasket ko, binigay lang sa akin yan. Galing kasi yan sa barko. Maganda raw. Yan po nga, high temperature. Hindi raw pumuputok. Tsaka mukha lang siya makapal tignan kasi orange lang siya. Ganda, maganda yan. Ganyan ang gasket yung baba. Para para sureball na isang gawaan lang. Hindi na kayo magbaback job. Hindi puputok yung gasket din na yung galing sa Yamaha. Ganyan ng ganyan. Although yung iba, hindi na naglalagay ng ganyan. Okay naman. Pero tayo, susurebulin na natin kasi issue ng NMAX na to is naglilik yung langis dyan sa may block at crank ng makina. May kita nyo dyan guys kung paano paano yung timing para hindi sumabit yung yung valvula sa sa piston. Okay na yan. Ito yung chain, timing chain. Hindi ko na pinaytay pagbaklas kasi napaka-komplikado. Hinugot ko sa talaga yung makina niya para magawa ko ng maayos. Okay. Nakakabit ko na yung gasket. Hindi mo kayo malilito kasi may naman siya. Yung may siya sa baba para dun sa may isang lalagyanan ng ng tawag nito. Okay, yan. Nakabit na natin. Hindi malilito dyan. May pattern yan. Tapos, siyempre, yung block, lagyan nyo rin ng gasket kasi para sureball na wala nang back job. Kasi NMAX medyo persado yung makina. NMAX pala to na version 1. Yung unang NMAX. Okay. Ayan. Tsaka ingatan nyo pala pag maghuhugot kayo ng mga hose. Yung oil seal nya. Baka masira. Medyo mahal kasi yung oil seal. Ayan. Chain guide. Yung pattern kanina ng chain guide. Meron naman yan. Okay. Tapos lagyan nyo rin ng oil yung block para para swabe yung pasok ng piston, hindi magasgasan. Yan. Tapos tanggalin nyo rin yung tanggalin nyo rin mamaya yung ng chain guide, adjustan nya para pag ibabalik nyo na yung cam gear, hindi mahirap, maluwag-luwag yung kadena kahit papaano. Dito sa harap, ito naman yung model niya, para naman to sa head at saka block. Dito hindi na ako naglagay ng kasi naman tayo, ito yung bakal, bago yan hindi na ako naglagay dyan. Yung sa baba, bakal din yun. Baka malito kayo. Baka isipin nyo papel yung ganun Yung stock kasi niyang bakal Yan. Okay. Tapos yung head. Pasok natin yung diamond chain niya. Okay. Okay. Ganun lang. Ganun magkabit ng ng gasket ng NMAX na version 1. Na ngayon, kabit natin muna para mamaya doon na tayo sa sa timing. Pagta-timing. Kasi yung iba, hindi nila alam kung paano siya i-timing. Washer. May mga washer yan. Laging lahat naman may mga washer. Okay. Yan. Ito natin. Yan ang size 12 na na range.
Hindi yung masyadong higpitan kasi baka ma-lost thread. Ako, tansyado ko kasi yung power tools ko. Kaya kabisado ko na kasi. Okay, yan. Tapos, yung, saan yung cam gear? Yung pala, yung sa makina, sa head niya. Hanggang dun sa baba kasi yan galing sa head, hanggang dun sa pinakababa ng block. At may higpit para hindi talaga sisingaw dun sa block yung gasket na ipapalit ninyo. Ayan, dito naman tayo ngayon sa cams. Paano siya ngayon i-timing yan? Okay. Ayusin natin yung camera para makita nyo yan. Nakita nyo yung guhit na yun? Yan, yung guhit na yan. Tapos yung tuldok dun sa may cams, kailangan pantayan. Kasi yan yung proper tamang ng posisyon ng cams nyo. Ganyan, okay. Ngayon, kakabit nyo na yung cam gear. Kailangan nakaganyan yan hindi sa bagay, may kita nyo rin naman. Tsaka sa ito pala sa cam gear yan, yung balance, sa balancer niya. Huwag nyo mawala, importante yan. Tapos yung guhit ng cam gear, syempre, tutok siya doon sa may sa timing guide. Yan. Tapos palulusutin nyo dyan yung yan, parang ulo nung nung balancer. Okay, lapit natin para makita nyo. Bali nasa taas yung banda guys ito. Itong tinuturo ko ngayon. Yun yun nandyan yan. Ito yung guhit na yan. Kailangan pantayan dun sa timing. Ayun diba? Ito na yung pantay. Yan, ganyan. Para okay yung timing ng ng cams nyo. Ito palang NMAX na version 1. Single cam siya. 4 valve, single cams. Yung katulad sa Raider na 2 cams. Tapos yun, syempre, hindi sa may magneto, may guhit yan. Ito yung guhit na yan. Yan. Kailangan tapat dyan, sentro. Sentro dun sa arrow na nandoon. Para, sakto yung timing. Okay? Sa pag-tune up kasi, hindi ko siya tune up. So, meron naman pattern sa may naman kayo, di ba? Yung, ang tawag nito? Manual. Nandun sa manual. Ito kasi, stock pa kasi yan. Na yung timing niya. Tsaka, hindi kasi lagitik. Maganda pa. Hindi ko sinabidyan yung paano ko siya i-tune up. Kaya hindi ko na siya napasama. Kasi ngayon na lang ulit ako gumawa ng video Okay, kontray natin sa kabila. Ayan. Okay. Tapos check nyo yung mga tornilyo kung kompleto na ba. Yan, okay na yan. Hindi nauuntog yung nyo ron, yung magneto nyo. Tsaka yung bigay ng kuryente niyan, saktong-sakto. Kasi yung sa pattern na tinuro ko, ganun talaga yung dapat. Huwag kayong sobra ng kahit konti. Kasi medyo, pag bumira kayo nun. Ayun, sasay ko kanina, yung, anong tawag dyan? Kalimutan ko na. Tatanggalin nyo para yung timing siya, madali nyo ipasok. Limutan ko na yung mga tawag. Ang tagal ko na kasi hindi nagawa Tsaka hindi ko na rin ako nakapag-video pag may ginagawa akong iba. Mapocus kasi ako sa gawa. Pero ito, natuwa ako sa NMAX kasi naituro ko yung yung proper way ng pagta-timing. Para lang pala sa mga yung mga hindi nila alam, hindi nila kabisado. Ganun gagawin nyo. Para may kayo, may idea para paano nyo gawin yung motor nyo, may idea kayo. Kung magaling ka naman na mekaniko, support na lang, tulungan na lang din sa iba na nagtatanong kung paano gagawin. Bigayan na lang. Kasi yung natutunan naman natin, syempre, natutunan din naman natin sa iba. Hindi rin naman natin inaral. Inaral man, siguro, binigay din ng teacher, natutunan pa rin natin sa iba. Yan. Punasan natin yung head cover. Tapos yung paglagay ng guys, yung sa coolant.
ingatan nyo yung, ano na, yung goma ng coolant. Ingatan nyo kasi medyo mahal yun eh. Okay na. Yung timing niya. Diniming ko na rin kasi siya. Yan. Yan. Tsaka yun yung pinakaguhit ng tornilyo na yun. Ipantay yun dapat sa pagpasok ng pagpasok nyo ng bomba ng ng coolant. Kasi dyan umiikot eh. Parang yun yung pinakabomba ng coolant. At saka guys, dalawang coolant ang ilalagay nyo dyan. Yung parang Petron ba yun na coolant? Dalawa. Kasi ubos eh. Wala siyang laman talaga. As in. Pag nagkabit kayo nun, magugulat kayo, mag-check engine. Overheat nung nakalagay. Magpupula yung overheat niya. Ibig sabihin, kulang lang yung coolant nyo nun. Dagdagan nyo lang yung coolant. Ito yung nilagay ko rito. Ito yung sa para sensor ng heat, mainit. Yan. Okay. Pitan natin. Tapos yung sa kabila, pitan natin. Kasi yung sensor lang yun. May goma rin yun. May oil seal din yun. Baka masira. Ingatan nyo wag lang kayong hugot ng hugot. Kasi baka pag ganun nyo, maputol. Ito yung sinasabi ko sa inyo, sa bomba ng coolant. Kailangan yung arrow doon, pantay siya doon. Kasi papasok nyo yun doon eh. Yan. Okay, pitan natin. Para pumasok. Huwag natin pepersahin. Tsaka pag pinandar nyo pala, may maririnig kayong unang andar niyan, ingay. Kasi kulang yung coolant. Iingay siya. Wala siyang inihigop. Magdadagdag na lang ulit kayo. Mawawala rin yun. Okay na. Yan, ganyan lang yan guys. Sana yung mga video na tinuro ko matutunan nyo ha. Salamat.